Ave Maria Purisima, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang Pasko sa Oktubre sa ikalawang araw ng Misa Nobenaryo ng Pasko ng Pagsilang, na inihahatid ng mga dioceses ng Birhen ng Immaculada Concepcion, Birhen ng Ocotlan, Birhen ng Abandoned Children, at ng Our Lady of Airways. Sa Ebanghelyo, inilahad ang angkang pinagmula ng ating Panginoong Hesukristo. May iba't ibang klase ng pag-uugali at pagkatao ang mga ito. Ipinahihiwatig na ang tao ay may kakayahan at kalayaang magdesisyon sa kanilang sarili kung sa kabutihan o kasamaan. Ang mahalaga, sa kabila ng mga kahinaan sa buhay, ay matuto at handa tayong humingi ng awa at habag sa ating Panginoon ng may kababaang loob. Ang lahi ay batayan lamang ng pinagmulan ng isang tao, ngunit ipinauunawa sa atin sa Ebanghelyo na ang tunay na kahalagahan ng ating pansamantalang pananatili dito sa mundo ay ang ating buhay na may kabuluhan sa paningin ng may kapal. Bayan ng Diyos, ang lahat ay magsitayo at atin pong sabayan ang pambungad na awit.
Ay nagkatipon-tipon sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos na mangyawe, at ang pakikipagkaisa ng Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang magkasamang tubig at asin neto ay nagpapaalala sa atin ng tayo unang binyagan. Hilingin natin sa Panginoong Diyos ito'y kanyang pagpalain at panatilin ito na tayo maging tapat na mananampalataya sa Espiritu nagpapabanal na ipinagkaloob sa atin. Panginoong Ama namin, ang iyong biyaya ng tubig at asin ay nagbibigay ng buhay at kasariwaan sa daigdig. Ito'y naghahalis ng mga kasalanan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hinihiling na marapati mong basbasan ang tubig at asin na ito upang magbigay ng kaligtasan sa amin sa araw na ito na ginawa mong sa iyo. Sariwain mo ang bukal ng tubig ng buhay mo sa amin at ingatan kami sa espiritu at katawan. At kami ay mailayo nito sa kasalanan at makapasok sa iyong kaharian upang tanggapin handog mong kaligtasan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristong aming Panginoon. Amen. Pagsisiyatamin natin ating mga kasalanan na nagawa laban sa ating sarili, sa ating kapwa at mga mahal sa buhay, at sa ating Panginoong Diyos, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Tayo pong lahat, ako'y nagkukumpisal at inaamin ko sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, at sa aking pinakamalaking sala. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sabay-sabay natin luwalhatiin ang ating Panginoon.
Tayo'y manalangin. Amang bukal ng buhay na lumikha sa tanan, kami iyong palayain at gawing banal. Sambayanan mo'y patawarin at iahon na dito sa COVID na nakamamatay. Pawiin mo na sana ang pagtangis ng iyong sangkatauhan. Pagalingin at iligtas sa tiyak na kapahamakan, alang-alang sa anak mong si Jesucristo na sa amin ay nag-alay ng buhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari, kasama mo ang mahal na ingkong, ang Diyos Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magalang po nating pakinggan ang pagpapahayag. Pagpapahayag mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi,
Magsama-sama kayo at ipahayag ko sa inyo kung ano ang mangyayari sa inyo sa mga araw na darating. Huda, ikaw ay pupurihin ng iyong mga kapatid. Ilalagay mo ang iyong kamay sa leeg ng iyong mga kaaway. Yuyuko sa iyo ang mga anak na lalaki ng iyong ama. Si Huda ay isang batang leon. Ikaw ay nakaakyat, anak ko, sa isang huli. Nakadapa at nakahigang tulad ng leon, tulad ng isang babaeng leon. At sino ang makapagpapatindig sa kanya? Ang setro ay hindi maaalis kay Huda, ni ang tungkod sa pagitan ng kanyang mga paa, hanggang di dumarating ang may-ari noon. Tatalima sa kanya ang mga bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo. Sa kanyang kapanahunan ay mamumulaklak ang katarungan at kapayapaan magpakailanman. Sa kanyang kapanahunan ay mamumulaklak ang katarungan at kapayapaan magpakailanman. Naway pamahalaan ng hari ang iyong bayan ng may katarungan at iyong mga dukha ng may katwiran. Sa kanyang kapanahunan ay mamumulaklak ang katarungan at kapayapaan magpakailanman. Ang mga bundok ay magbibigay ng kapayapaan sa mga tao. Ang mga burol naman ng katarungan. Kukup-kupin niya ang mga aba sa mga tao. Ililigtas ang mga dukhang anak at dudurugin ang maniniil. Sa kanyang kapanahunan ay mamumulaklak ang katarungan at kapayapaan magpakailanman. Sa kanyang kapanahunan, mamumulaklak ang katarungan at magkakaroon ng masaganang kapayapaan hanggang mawala ang buwan. Siya ay mamumuno sa dagat at mula sa ilog hanggang sa mga dulo ng lupa. Sa kanyang kapanahunan ay mamumulaklak ang katarungan at kapayapaan magpakailanman. Ang kanyang pangalan ay pupurihin magpakailanman. Mananatili ang kanyang kabantugan hanggang sumisikat ang araw. Pupurihin siya ng lahat ng bayan at ipagdarangal ng tanang bansa. Sa kanyang kapanahunan ay mamumulaklak ang katarungan at kapayapaan magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat at atin pong parangalan ang mabuting balita. Aleluya, aleluya. O karunungan ng kataas-taasang Diyos na ang lahat ay inaayos mo ng buong lakas at giliw. Halina at turuan kaming maging mahinahon. Aleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ng Panginoon at sumainyo rin. at pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Ito ang talaan, angkan ni Jesucristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac. Naging anak ni Isaac si Jacob. Naging mga anak ni Jacob si Juda at ang kanyang mga kapatid. Naging mga anak ni Juda kay Tamar, sina Pares at Sara. Naging anak ni Pares si Esrom. Naging anak ni Esrom si Aram. Naging anak ni Aram si Aminadab. Naging anak ni Aminadab si Naason. Naging anak ni Naason si Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. Naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed. Naging anak ni Obed si Jesse. At naging anak ni Jesse si Haring David. Naging anak ni Haring David si Solomon sa asawa ni Urias. Naging anak ni Solomon si Roboam. Naging anak ni Roboam si Abias. Naging anak ni Abias si Asa. Naging anak ni Asa si Josaphat. Naging anak ni Josaphat si Horam. Naging anak ni Horam si Osias. Naging anak ni Osias si Otam. Naging anak ni Yotam si Akas. Naging anak ni Akas si Ezekias. Naging anak ni Ezekias si Manases. Naging anak ni Manases si Amon. Naging anak ni Amon si Hosias. Naging mga anak ni Hosias si Jeconias at ang kanyang mga kapatid ng panahon ng pagkadalang bihag sa Babylonia. Pagkatapos ng pagkadalang bihag sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel. Naging anak ni Salatiel si Zorobabel. Naging anak ni Zorobabel si Abiud. Naging anak ni Abiud si Eliakim. Naging anak ni Eliakim si Asor. Naging anak ni Asor si Sadok. Naging anak ni Sadok si Akium. Naging anak ni Akium si Eliud. Naging anak ni Eliud si Eleazar. Naging anak ni Eleazar si Matan. Naging anak ni Matan si Jacob. At naging anak ni Jacob si Jose, na asawa ni Maria. Naging ina ni Jesus na pinangalanang Kristo. Sa makatwid, ang lahat ng saling lahi buhat kay Abraham hanggang kay David ay 14. Buhat kay David hanggang sa pagkadalang bihag sa Babylonia ay 14 na salit-saling lahi. Buhat sa pagkadalang bihag sa Babylonia hanggang kay Kristo ay 14 na salit-saling lahi. Mga minamahal na magulang at kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Niluluwalhati ka namin, O Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat at matang makinig sa homilya. Viva, Señor Noemi! Viva! Viva, Señor Noemi! Viva! Viva, Señor Noemi! Viva! Palakpakan po natin ang ating minamahal na Señor Noemi. Maligayang Pasko po ng Oktubre sa Apostolic Catholic Church. Palakpakan po natin ang ating simbahan. Mga minamahal na magulang at kapatid, sabi nga po, halughugin man natin ang buong mundo. Saan man dako tayo pumaroon, wala tayong ibang makikita na simbahan na nagdiriwang ng Pasko sa Oktubre bilang ating paggunita at ating pag-alala ang Pasko ng pagsilang ng ating
Panginoong Heso Kristo. Amen po? Palakpakan natin ang ating mahal na ingkong, ang ating Senior Noemi. Mga giliw ko pong minamahal, ang napakahabang ating binasang ebanghelyo ngayon ay patungkol sa kasaysayan ng lahing pinagmulan ng ating Panginoong Jesus. Ano po? Tigilang saling lahi daw po, 14 na salit-saling lahi. Mga kapatid, kung ating babaybayin, ano po, ang kasaysayang ito ay ating malalaman na mula pala doon sa lahi ni Abraham, ano po, hanggang sa angkan ni David, ay may 3 saling lahi na ito. Ang unang henerasyon, yung unang 14 na saling lahi ay panahon ng mga patriarka, mga ama ng simbahan, ano po, ama ng pananampalataya. So, at sabi natin na ito na yung sila Abraham, si Jacob, si Isaac, at ito na rin yung mga panahon ng mga hukom. So, dito, sa unang salit-saling na lahi na ito, ay merong 2 sasabihin nating karakter na sabihin nating napakalaking tao na nandito sa unang parte na ito. Si Abraham at si David. Si Abraham, bagamat siya ay tinagurian na father of faith, dumaan din siya sa tinatawag na kahinaan. Ang kahinaan na naging sanhi naman itong si Abraham ay yung kanyang sipingan, ang kanyang tinatawag na katulong, at ito'y nagbunga rin. Ano po? Maging si David ay nagkaroon din ng tinatawag na kahinaan. Minsan sa kanyang paglalakad sa palasyo ay nakita niya na mayroong isang magandang babae na naliligo sa swimming pool. Ito si Bathsheba, ano po? Na ang tinanong niya doon sa gwardiya sibil, sino siya? Siya po'y asawa ni Urias. So, pumasok yung pagnanasa, kaya itong si David ay nakapag-isip. At ang kanyang naisip ay para sa ikapahamak naman itong si Urias. Pinili na niya ang kapitan na ilagay doon sa harapan o maging frontliner doon sa gera, ano po itong si Urias, at para masiguro na talagang mamamatay. Kaya dito pumasok din yung tinatawag na kasalanan. Sabi nga, kung si Abraham ay nagkaroon ng tinatawag na kahinaan at ito'y nagkaroon sa pamamagitan ng adultery, si David ay ganun din. At hindi lang adultery, pwede pa rin natin masabing murderer. Kasi siya naging sanhi ng kamatayan ng kanyang kapwa. Magiliw ko pong minamahal, tinignan ng Diyos yung mga mabubuting gawa ng 2 ito. Kaya sila'y nanatili sa kanilang mga posisyon, gaya nga ni Abraham na siya ay naging father of faith, di ba? Si David ay naging tanyag sa buong mundo. Ano kaya ang naging dahilan din? Bakit kaya yung mga mabubuti nito? Di ba si Abraham, yung kanyang ihalay ang kanyang sariling anak na si Isaac, na walang kaduda-duda, walang pagdadalawang isip, na kanyang iaalay. Pero nung sasaksakin niya na nga, nagsalita ang anghel ng Panginoon na wag. So nasubok yung kanyang pananampalataya. Si David naman, alam naman natin na mula sa pagiging pastol, yung eksena na kung paano tinalo niya si Goliath dahil malayo pa lang siya. Naririnig niya na kung paano
hinahatulan, hinuhusgahan ang Diyos ng Israel. Kaya doon nagpupuyos ang kanyang damdamin, kaya dali-dali siyang pumaroon upang harapin itong tinatawag na lahi ni Goliath at nagtagumpay nga si David. Kuyugnay natin sa panahon natin ngayon, yan siya sabi ng ingkong aalalahanin ko ang inyong mga sakripisyo. Tumagili ko po minamahal sa ikalawang parte ng lahi naman ng sinasabi, yung mula naman sa pagkakadalang bihag, sa Babylonia, hanggang doon sa pagkakatapon niya po sa Babylonia, nasasabi nito, ay panahon naman kung papaano, masasabi po natin na ang mga Israelita, ayaw ang Diyos ang maghari sa kanila. Ang gusto nila ay mga tao na hari talaga. Kung ano man ang kanilang dahilan, yun yung mga panahon na yun. At yun ang nais nila. Kaya napakarami lahi rin ang natala doon sa 14 na saling lahi na yun. At ang mga hari na ito ay meron din ng mga naging mabuti. Gaya nila Josaphat, nila Hesias, at meron din ng mga naging salbahe. Gaya nila Roboam, nila Akas at iba pa. So magili ko po minamahal, mula sa lahi na ito na pinagmulan din ng ating Panginoong Hesus, masasalamin natin na iba't iba rin ang naging karakter at iba't iba ang naging ugali. Bagamat isang lahi na pinagmulan ay maraming samut-sari. At doon nga sa ikatlo, mula sa pagdadalang bihag hanggang sa pagsilang ng Panginoong Hesus. Ito na yung sinasabi na talagang sa pasimula pa, ang Diyos, kahit ano pa man ang nangyayari sa lahi ito, naririyan ang Panginoon, naririyan ang kanyang kapangyarihan, yung kanyang divine providence. Siya mismo ang kumikilos. Siya mismo ang nag-aayos. Siya mismo ang siyang nagsasaayos ng mga bagay at sigalot ng lahing ito hanggang maipanganak ang ating Panginoong Hesus. Mga giliw ko pong minamahal, sa gabing ito, sa ating pagdiriwang para sa ating mahal na Senyor Noemi. Ang pinag-uusapan dito sa sinulat ni San Mateo ay tungkol sa hari. Sa hari ng mga hari, na kung saan inilalarawan sa unang pagbasa, na kung saan si Huda ang pansamantalang humawak ng setrong ito at hinahantay ang siyang tangi at nag-iisang tatangan ng setrong ito. Walang iba kung hindi ang ating pinag-usapan, ang ating Panginoong Hesus, ang Senyor Noemi na isinilang. So, sa ating pagninilay-nilay, sa ating pagbubulay-bulay, ito pala yung angkan ng pinanggalingan o lahi ng ating Panginoong Hesus. At hindi lang mga hari ang nakatala dito sa ating narinig na ebanghelyo. Meron din ditong mga 4 na babae na nabanggit. Si Tamar, etong kasama niya si Ruth, yung si Batsaida, at si Rahab. Itong 4 na babae na ito ay masasabi nating nagkasala rin sa tinatawag na adultery, maliban kay Ruth na siyang, sabi nga natin, ay godly women. Pero ang lahi na pinanggalingan ni Ruth ay sasabihin nating lahi rin na kung saan dahil sa galit ng Diyos, itong Moabita, itong Moabites na ito, na isinumpari ng Diyos dahil sa kanyang galit. Sa madaling salita, yung ating pag-aaral, yung ating sinasabi na mga bagay na dapat nating maunawaan tungkol sa kasaysayan ng lahing ito mula sa ating Panginoon. Siguro po yung mga natatakan ng mahal na ingkong noong mga unang panahon pa, way back 70s o 80s hanggang 90s po, o may umabot pa siguro ng
2000, lalo na po yung pagdating ng panahon na ganito. Ito pong ating ebanghelyo ngayon, na kasaysayan ng lahi, ay nagkakaroon ng tinatawag na isang play o isang parang drama, ano po, yung kasaysayan ng lahi. At ito nga ay aking ding ipinagmamalaki dahil nung panahon na yon kasama rin ako doon sa kung paano at mayroong tinatawag na role o papel bilang punong kawal. So mga giliw ko pong binamahal, sa ating tinatawag na tradisyon ng ating simbahan, gaya ng sinabi ko, only NACC lang ang Pasko sa Oktubre. Ano po? Dito lang natin masusumpungan ang kaganapang ganito kahit saan pa tayo pumaroon. Kahit sabihin pa natin na tayo ay mag-travel around the world, only NACC. At sabi nga po, kung ating ginugunita at nabanggit doon sa pinakahuling talata ng Ebanghelyo ngayon, bago ang 14 na saling lahi, bukod doon sa 4 na babaeng nabanggit, may isang babae roon na siyang bukod, nag-iisa, tangi, at walang naging bahid, dungis kasalanan. Walang iba kung hindi ang mahal na Birheng Maria. Kung wala ang mahal na Birheng Maria, hindi may sasakatuparan ang pagsilang ng Senior Noemi. Hindi may sasakatuparan ang tinatawag na pagliligtas sa sangkatauhang ito. Kaya napakalaki ng naging gampani ng mahal na Birheng Maria sa papel ng sangkatauhan. Kung atin pong sasabihin nating babasihan yung mga pananampalatayas ng iba nating kapatid, hindi man Kristiyano, may halimbawa natin sa mga kapatid nating Islam. Alam niyo po ba na mahihiya tayo sa ating sarili kapag nalaman natin na ang pagtangi pala nila sa mahal na Birheng Maria ay ganun na lamang. Sa aklat ng Quran ay nandoon ang pangalan ng mahal na Birheng Maria. Ang pangalay Maryam o kaya Miriam. Ano po? Yan yung sinasabi. Kaya naalala ko po nung ako sa isang unang naging aking assignment o trabaho sa bansang Iraq. Ako po'y nakakainkwentro ng mga sundalong Iraqi doon at pag pinag-uusapan na ang faith and belief, kapag nababanggit ko ang mahal na Birheng Maria, sabi nila, Miriam. Kilala po nila ang mahal na ina. At ganoon na lamang nila, binibigyan ng tawag na kahalagahan na naging role ng Mama Mary sa pagsilang ni Jesus. Ang tawag nila kay Jesus ay Isu o Isa. Yan yung kanilang tawag dahil yan ang pangalan ng ating Senior Noemi doon sa kanilang pananampalataya. Kaya nga, manliliit tayo kung tayo mismo, ang mahal na Birheng Maria ay para sa atin ay ordinaryo lang. Kung para sa atin ang mahal na Birheng Maria, ang kanyang ginampanan ay sasabihin natin na kinasangkapan lang. Dahil sa kanilang pagtangi, dito sa Islamic faith, doon nila nilalagay sa pedestal ang mahal na ina. Nandoon niya sa kanilang aklat ng Quran. Merong ilang pahina ang patungkol lang, exclusive para sa mahal na Birheng Maria. Pero tayo, kadalasan at karamihan sa mga hindi naniniwala, lalo sa mahal na Birheng Maria, anong ginagawa nila? Binabasag ang imahe ng mahal na Birhen. Kung yung palang ibang pananampalataya, ganon ang pagtingin sa mahal na ina. Gaano pa kaya tayo na iminulat tayo na si Maria ay ina ng Diyos at ina rin natin. Kaya kung iugnay po natin, mga giliw ko pong binamahal, pag-uusapan na rin lamang ang lahi, ang kahalagahan ng mahal na Birheng Maria sa lahi na ito ay napakahalaga para sa atin. Hindi lang basta mahalaga, kung hindi napakalaki po ng kanyang ginampanan. Sabi nga po, ang mahal na Birhen sa kanyang pagtatangi,
sa kanyang pagdadalang tao sa ating Panginoong Hesus sa kanyang sinapupunan. Nagdanas din siya ng mga hirap at sakit. Pero dahil sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, sumunod ang ating mahal na ina. Tayo po kaya, paano po kaya tayo nakasusunod? Lalo ngayon, nabanggit ng kasaysayan ng lahi mula kay Abraham hanggang sa pagsilang. Yung pagsilang naman ng mga tinataka ng mahal na ingkong. Remember do sa tipan ng San Juan Florentino sa mahal na ingkong? Ano ang sabi ng mahal na ingkong sa ating San Juan Florentino? Mapalad ka na dahil umabot ka sa huling patak ng aking dugo sa Kalbaryo. Dahil sa iyo ay magaganap ang matatala ang ikatlong tipan at magaganap ang bagong Jerusalem. Lahi. Ito ba'y lahi mismo ng patriarka? Unang patriarka? No. Ang lahi na tinutukoy dito ay ang lahi ng isinilang. Isinilang sa pamamagitan ng pagtatatak ng mahal na ingkong. Ito ang lahi na tinutukoy ng mahal na ingkong ng wikain niya. Ang lahi na kung saan nagpapasakop sa simbahan, ang lahi na kung saan ay tinawag at pinagpala ng Diyos Espiritu Santo ng mahal na ingkong at pinagkalooban ng banal na Espiritu. Kaya po tayong lahat na mga hinirang at pinagpala, napakapalad po pala natin. Kuyugnay natin sa mensahe ng mahal na ingkong sa kanyang mga nakaraang mensahe. Ano po? Na tayong mga tinatakan o tayong mga hinirang, pakatandaan nyo, sabi niya, ang kaganapan ang nagsisimula sa unang aklat o ang kaganapan ng Diyos Espiritu Santo ay nagsisimula sa aklat ng pahayag. Kaya kung ito palang aklat ng pahayag na ito, ang unang libro na sinasabi ng mahal na ingkong ng Diyos Espiritu Santo, ibig sabihin lang po, magilo ko minamahal, mula sa lahi na sinasabi sa tipan na ito sa pamagitan ng San Juan Florentino. Ito yung lahi na kung saan ang mga tinataka ng mahal na ingkong ay tayo pong lahat na tinawag at pinili. Kaya nga po, ang simbahan ay patuloy at patuloy na nagkakaloob ng mga banal na ito. Patuloy ang pagtatatak sa pamamagitan ng simbahan. Ang Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, ang siya nagtatatak at gamit ang simbahan. At kung tayong lahat, magiliw kong minamahal, lahi na rin lamang pinag-uusapan, ano po, kung tayo ay naniniwala, at kung tayo ay sabihin nating sumasampalataya na mismo ang Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, ay pinili, hinirang ang ating Patriarka Juan Almario. Dapat wala na tayong pag-aalinlangan o pag-aagam-agam pag-partikular doon sa ipinapanawagan ng simbahan. Partikular doon sa sinasabing, magpabakuna kayo. Nagpabakuna na nga yung patriarka di ba? Dapat iugnay natin na ang lahi dapat ito na pinipreserve at iniingatan ng Diyos. Sabi nga ang Diyos kailanman o ang mahal na ingkong kailanman ay hindi pababayaan na magkaroon ng tinatawag na kapahamakan ng kanyang mga anak. Kaya nga sa ating pananampalataya dapat po kung ang tinig ng Diyos ay maririnig natin sa tinig ng patriarka, dapat sinasampalatayanan po natin yan. Dahil siya ang pinili at hinirang upang ang simbahan na ito ay kanyang magabayan. Diba? Napakarami ng patutuo na mismong San Juan Florentino ay hindi tayo iniiwan at pinapabayaan. Sa pamamagitan ng ating San Juan Florentino, nakatugaygay pa rin siya palagi at lagi niyang sinasamahan ang ating Patriarka Juan Almario.
Kaya po mga giliw ko pong minamahal, sabi ko nga po, ang Diyos kailanman ay patuloy na nagpapala sa atin. Ang Diyos kailanman ay hindi tayo pababayaan. Lalo't higit, ang kanyang simbahan ay nakatayo, ang kanyang simbahan ay namamayagpag, ayon na rin sa kanyang winika. Kaya po lagi tayong manatili na maging matatag sa bawat isa. In closing, minamahal, sabi ng Senior Noemi, dapat palagi kayong mayroong kapayapaan. Dahil kung may kapayapaan kayo sa inyong sarili, magkakaroon din kayo ng kapayapaan sa inyong pamilya. At kapag meron kayong kapayapaan sa iyong pamilya, merong kapayapaan sa komunidad, sa bansa, maging sa mundo. Nawa ang kapayapaan na ito ay sumating lahat, lalo tigit ngayon, ipinagdiriwang natin ng Pasko sa Oktubre ng Apostolic Catholic Church. Viva Senior Noemi! Sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat at atin pong awitin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa iisang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha, kaisa sa pagkadiyos ng Ama, nasa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat, na dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanao buhat sa langit. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Berhen at naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Ama, may kapal. Maririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan,
upang hukuman ang mga buhay at mga patay, na ang kaharian niya'y walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggaling sa Ama, na sinasamba at niluluwalhati, kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang simbahang banal, Katolika at Apostolika, at sa isang biniyag ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at inihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Isa, patuloy nating hilingin sa Ama, na nawa itong COVID na salot na nakamamatay ay puksay na talisan ng bisa. Palakasin nawa niya lalo ang ating katapatan sa paglilingkod sa mahal na Ingkong at sa kanyang Apostolic Catholic Church upang tayo sumagana sa kanyang mga biyaya at pagpapala. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Mahikayat nawa ng aming wagas na pagkakaisa ang mga nangihina sa iyong simbahan. Palakasin ninyo ang aming kapatiran sa Hong Kong, Macau at Cambodia, sa Singapore, Japan, Dubai at Australia, sa Italia, Hawaii at Grand Cayman, sa Russia, Poland, Ireland, Alemanya, sa Canada, Mexico at Amerika, kasama ng buong Pilipinas. Kapiling ng iyong mga kaparian at misyonero, mga leader laiko, mga matatanda at kabataang auxiliaries, higit sanang palakasin ang kanilang katapatan at bukasyon sa iyong simbahan, lalo na sa patuloy nilang paninindigan at pagmamalasakit sa misyon. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang aming Pangulong Rodrigo Duterte, pagkalooban niyo sana siya ng mabuting kalusugan lagi, ingatan at patnubayan sa tuwi-tuwi na sampu ng kanyang pamunuan at makaagapay sa paglilingkod sa bayan. Kasama ng lahat ng frontliners sa ating bansa, pati na sina Bishop Miguel at lalong-lalo na si Senior Archbishop Juan Norman. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan, lalo na ngayong panahon ng krisis dito sa COVID, maging ng iba't ibang karamdaman, sila mga nasa tahanan at ospital saan mang dako, na patuloy na nagpapalakas mula sa kanyang karamdaman. Kasama na ating mga kapatid na sa ating online mass na araw-araw ay dumudulog para sa kagalingan at kalutasan ng kanilang mga kahilingan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay,
pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga tapat sa iyo, Panginoon, na namayapa na, at sa amin ay nauna ng lumisan sa daigdig na ito. Naway, yakapin mo sila kasama ng banal sa langit at mapasakapiling kay Kristo na sa amin ay nangako ng buhay na walang hanggan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. At para sa ating mga pansariling kahilingan. Amang Diyos na bukal ng buhay, ingatan mo kami at pagpalain. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ama, wala kaming magagawang anuman kung wala ka. Sa iyo lamang kami umaasa at nananalig ng buong kababaan. Kami sana iyong dinggin sa aming mga panalangin at panatilihin kami sa iyong walang kaparis na pagsinta. Ipagkaloob niyo sana sa amin ang walang patid na pamumunga para sa kapakan at kapakinabangan ng iba. Sa ngalan ni Kristo at kaisa ni Maria na aming ina, ang mahal na inapuun bato, sa tulong na rin ni San Juan Bautista at Santa Maria Virginia at San Juan Florentino, papuri ngayon inay aming winiwika, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala po naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiyo po na po ang lahat para sa pag-aalay.
Magsitayo na po ang lahat para sa banal na pag-insenso. Manalangin tayo mga kapatid, upang ang ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kagagaling at nambuniang simbahang banal. Marapatin mo, O Diyos, na may akda ng buhay, itong mga handog ng iyong sambayanan na nasa iyong altar. Kami naninikluhod sa iyong habag at awa. Amin na sanang makamit ang kagalingan dito sa COVID na pumupuksa sa buhay mong nilikha. Kami nagmamakaawa na amin ang mata mo ang lunas at kaligtasan dito sa kasakitan ng aming buhay, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y ating pasalamatan. Amang makapangyarihan, kaming iyong sambayanan ay marapat ngang magpuri at magpasalamat sa iyo, sapagkat paglingap mo'y patnubay naming tinatamasa sa dakilang pag-ibig ni Kristong anak mo. Ngayong laganap itong salot na COVID na pumupuksa sa buhay mong nilikha, ang mahal na ingkong ang Diyos Espiritu Santo ay labis naman kaming iniingatan para sa iyo. Tunay ngang marapat at matuwid na lulhatiin ka sa lahat ng sandali at dako, sapagkat kami minamarapat mong maging iyong bayang banal, upang sa iyong kadakilaan ay sumamba at sumunod kami sa iyo. Kasama na makapal na mga anghel at mga banal sa kakalangitan, aming ipinagbubunyi ang iyong walang hanggang kalwalhatian. Magsiluhod na po ang lahat. Ikaw nga, O Ama, ay tunay na banal at karapat dapat purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng anak mo, sa Jesucristong Panginoon namin, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang tigil ang pagtawag mo sa iyong bayan, upang sa buong maghapon at magdamag ay maialay sa iyong pangalan ang isang malinis na handog. Kaya hinihiling namin, Ama, na basbasan mo mga kaloob na ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yayamang nakalaan sa iyo upang maging katawan at tugon ng anak mong si Jesucristong Panginoon namin na siya nag-utos upang idaos namin ang banal na Eukaristiyang ito. Noong gabing ipagkanulos siya, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri, pinaghati-hati niya yon at ibinigay sa kanyang malagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Ibinigay yon sa kanyang malagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo't sa lahat ay bubuhos ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Panginoon kong Heso Kristo, Ikaw ang aming buhay, ilaw at kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo at sakramento ng ating pananampalataya. Kaya Ama, bilang paggunita sa nakaliligtas na kamatayan ng iyong anak, sa kanyang malulhating muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, samantalang inihintay namin ang kanyang maligayang pagbabalik. Inialay namin sa iyo sa pasasalamat na ito ang sakripisyong buhay at banal. Tunghayan mo sana mga alay ng iyong apostolik at katolikang simbahan at kilalanin handog na namatayo pa maglubag ang iyong kalooban. Ipagkaloob mo na kaming makikinabang ng katawan at dugo ng iyong anak ay mapuspos ng Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, at magkaisa ng katawan at diwa kay Kristo. Kami sana'y gawin niyang handog sa habang panahon upang mabahagi na ng pamana ng mga hirang, kasama ni Santa Maria Birheng, Ina ng Diyos, kasama ni San Juan Bautista ng mga apostol at mga martir, kasama ng lahat ng santo at santa, at lahat ng mga anghel at mga banal, lalong-lalo na ng mga tatak ng bawat isa sa amin na iyong hinirang, yayamang nanali kaming lagi sa kanilang panalangin at tulong. Inihiling namin, Panginoon, na ang handog ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magdulot sana ng kapayapaan at kaligtasan sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ay yung simbahan naglalakbay sa lupa. Lalong-lalo ng simbahang itinatag ng mahal na ingkong ang Apostolic Catholic Church, na kaysa't hindi hiwalay sa iisa, banal, apostolik at katolikang simbahang itinatag ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. Pagpalain mo't gabayan ng iyong lingkod, ang aming Patriarka Juan Florentino, Juan Almario, yun din namin Senior Archbishop Juan Norman, kaming mga obispo, mga katuwang, kaparian, diakono, diakonesa, Madre Noviciada, at ang lahat ng kasapi ng iyong banal na kongregasyon at order. Ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit, ang Order of the Missionaries of John Florentin, at ang Congregation of Saint Maria Virginia. At higit sa lahat, isinasamo namin na kami patuloy na ipamagit at ipanalangin ng iyong banal na lingkod, ang aming ginagalang at pinakamamahal na matriarka at ina, si Santa Maria Virginia, ang aming Patriarka at Ama, San Juan Florentino, ngayon at sa darating pang panahon. Isinasamo rin namin pagpalain at gabayan ang iyong malalaki at tapat na mga patriarka sa buong mundo. Kasama may Ecumenical na Patriarka ng Constantinopla, ang Patriarka ng Roma, mga Patriarka ng Jerusalem, Antioquia, Alexandria, Moscow, Grecia at Pilipinas, Juan Almario. Kasama rin ang mga tunay kahit maliliit na Patriarka o Ama ng iba't ibang banal at may makapostolikang tradisyon. Ipagkaloob mo, Ama, ang hinihiling na angkang ito na tinipo mo sa iyong mahal na harapan, lalo't ang mga sponsors ng misang ito. Kupkupin mo ng buong awa ang lahat mong mga anak at mamahal namin sa buhay, san man sila naroroon. Ang aming mga kapatid na yumaot ang lahat na namatay sa iyong grasya, lalong-lalo na sina Jesus Sr. at Juanita. Na mga bagong miyembro na itatala ngayon sa Lord Have Mercy Cheerful Giver Apostolate, at ang lahat na nakatala na rito na sa lahat ng misa ay panghabang panahon naming ipinapanalangin ay malagot mo sanang tanggapin sa iyong kaharian na naligay mong tatamasa ng sama-sama ng iyong walang hanggang kalwalhatian. At kaming iyong mga relihiyosong lingkod, hindi man karapat dapat ay nagtitiwala sa iyo, lobin mong kami makasama ng iyong mga banal at pinagpala mga apostol at martir
na sina San Pedro, San Pablo at San Andres, sina San Santiago, Juan, Tomas, Santiago Ikalawa, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo. Ganyan sina San Lino, Cleto, Clemente, Sixto Lorenzo, Esteban, Matias, Crisostomo, Basilio at Cirilo. Kasama rin si Santa Mariang Birhen ng Theotokos, ang ina ng Diyos. Ganyan sina Santa Felicidad Perpetua, Agata, Agnes, Lucia, Cecilia, Anastasia, Maria Virginia at lahat ng mga banal. Kami na yung mga kapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan na kadalas na nisalat, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming mga kakulangan at pagpapatawad sa aming mga kalabisan. Alang-alang kay Kristo ng aming Panginoon na pinagbubuhatan ng lahat ng biyaya. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos samang makapangyarihan, ikaw ay pinupurit, ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo ang mahal na ingkong magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin at nakagaling na utos at mapathalang aral, ating awitin ng panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Niling namin kayo Diyos sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang ikalawang pagparito at pagpapahayag ng tagapagligtas naming Panginoong Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay pinagkakalob ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pag-ibig,
pagsasakripisyo at pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Diyos Espiritu Santo ng mahal na ingkong, nabubuhay ka't nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatayan tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, maging sa ating mga kapatid na nakikiisa ng online mass. Saan man po kayo dako, peace be with you. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang Panginoong Hesukristo na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyayahang tumanggap sa kanyang kabanal-banalang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipagsanggalang nawa tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Atin na pong dasalin ang panalangin bago igawad ang pangkalahatang pagpapatawad, tayo pong lahat. Ikinalulungkot ko, O Diyos ko, at pinagsisihan ng buo kong puso ang mga pagkakasalang nagawa ko laban sa iyo. Sa aking kapwa at sa aking sarili, nagsisisi ako dahil sa naging marapat akong maparusahan sa impyerno at mawalay sa langit. Subalit higit sa lahat ay nagsisisi ako sapagkat ako'y nagkasala sa iyo, Panginoon, Diyos na napakabuti at maawain at karapat-dapat na mahalin, at pinagtitikahan kong hindi na muling magkakasala at lalayon ko na ang lahat ng pagkakataon na magtutulak sa akin sa kasalanan. Mahabag ka po sa akin, O Jesus ko, magsiyo ko po ang lahat. O Diyos sa manangawa, sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo, pinag-isa mo ang mundo sa Kanya at sinugo mo ang Diyos Espiritu Santo ang mahal na ingkong sa aming lahat sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng misteryo at sakramento ng simbahan. Nawa, Panginoon, patawarin, bigyan mo kami ng kapayapaan at ako bilang konsagradong obispo ng Apostolic Catholic Church
ay pinapatawad ko ang inyong mga kasalanan sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Para sa ating mga kapatid na nasa kanilang tahanan at nakikiisa sa online mass, samahan natin sila sa panalangin komunyong espiritual. O Jesus na aming Panginoong nasa banal na tinapay at alak, kami ay dumudulog sa banal mong komunyon mula sa piging na iyong pinabanal, sa dambana na iyong minarapat. Kami at ang aming mag-anak ay buong pusong nananalig sa iyo, lalo't winika mong ikaw ay naparito upang kami ay bigyan mo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Wala man kami sa iyong altar dahil sa kwarentinang bayan, dulot nitong mapamuksang COVID. Presensya mo'y pabalungin sa aming kaluluwa, gamit itong aming komunyong espiritual. Nang sa gayon, Panginoon, kami ay patuloy na mabuo sa gitna ng pangamba at takot, sa karamdamang walang lunas at sa kamatayang tiyak, kung paano pa naming nais na ikaw ay paglingkuran ng lalo sa lahat. Punuan mo kami sa aming mga pagkukulang, turuan mo kami sa aming mga pagkakamali, sa aming kalabisan, panatagin mo kami, at patawarin sa aming mga kasalanan. Panginoon, iyon ang puksain itong coronavirus upang hindi na ito makapanalasa sa pagkitil ng buhay na nilikha ni Bathala. Lusawin mo na po ito at alisan ng bisa upang sa tahimik naming pamumuhay ay hindi na siya makapanira, maging sa aming hanap buhay at mga kabalahan ng pang-araw-araw naming buhay. Ipahintulot mo na sanang makapagsimula na kami ng panatag sa piling ng aming mga mahal sa buhay, upang makaganap na rin kami ng sama-sama bilang iyong bayang nagpapasalamat at nagdarangal. Nawa, Panginoon, itong banal na komunyong espiritual na aming tatanggapin mula sa iyong piging ng minarapat mong paring lingkod, bagamat wala kami sa iyong altar, ay magsilbi sana itong baluti sa aming katawang lupa at buhay espiritual. O Jesus na aming tagapagligtas, lingapin mo kami at ipagtanggol sa tiyak na kapahamakan. Kami ay dumudulog sa iyo. Amen. Para sa ating mga kapatid na nakikisa ng online mass, saan man kayo dako, katawan at dugo ni Kristo. Amen. Sino na'y may
panalangin mula kay Lontop family, Apo Concepcion and family, Paul family, Cantillana family, Annalyn Jeronimo, Lagasca family, Dalog family, Pantino family, Renora family, Reverend Father Sitialo MJR, Caldwin Kenneth Pentino, Apo Alma, Aibel Dalog, Apo Rosauro Dalog family, Bool family, Apo Elisa de Alexandria, Apo Damian de Alexandria, Bastondino, Apo Severina, Apo Romeo de Alexandria, Senita family, Cayadong family, Jaconesa Raimunda and Acid family, Sergio Bandolen family, Juliet Ibalyaren family, Third Order Bibian and family, Apo Maria Cristina and Serapines Sian, Longares family, Maria Urbana de Alexandria and family. Mga panalangin pa rin at alay na pasasalamat nila Maria Armenia de China, Apo Irene de Thessalonica, hijas de Maria Regine Palmeo, Benji Reyes and Maxim Reyes, Apo Alberto de Alexandria. Para sa mga tumatayong sponsor na sina Apo Florentina de Galicia, Bonavente family, Apo Perpetuo de Alexandria, Apo Laurente de Alexandria and family, Apo Maria Cristina and family, mula kay Third Order Bibian and family Yames, Third Order Maria Bibian, Third Order member Bibian ng Japan, Apo Margarita de China, Apo Magda de Efeso, Apo Luciana and Abid family, Angelita Stephanie and Angelita Marie de Leon, Apo Carlota and Garay family, Apo Jovita, Brother Johnny Villanueva Jr., Bino and family, Yas de Maria Jinky Lariden family, at si Apo Bibiana de Jerusalem, Jessica Adolfo and family. Pasalamat pa rin ni Apo Perpetua de Alexandria. Ang mga sponsor for the second novena mula sa Australia, Our Lady of Airways, Region 1 Abandoned Children, La Immaculada Concepcion at Birhen ng Ocotlan. Magsilot na po ang lahat. Anima Christi, kaluluwa ni Kristo, Pabanalin mo po kami. katawan ni Kristo, Iligtas mo po kami. dugo ni Kristo, Pagindapatin mo po tubig kami. po sa tagiliran ni Kristo, Hugasan mo po kami. pagdurusa ni Kristo, Palakasin mo o po mabuting kami. Jesus, Dinggin mo po sa loob ng kami. iyong mga sugat, Itago mo po huwag mong kami. ipahintulot Na kami mawalay sa sa iyo. masamang kaaway, Kami pagtanggol atakitin mo. mo kami sa iyo, Upang kasama ng iyong mabanalay pagbunikan namin. magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Sabay-sabay natin luwalhati ng Panginoon.
luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ha? Muna. Magsiupo po ang lahat. Ngayon, ipapakilala natin ang mga tumatayo na mula sa Region 1 Abandoned Children, Ihasti Maria, Mary Ann, Lagunday ng Samahan. Palakpakan po natin ang mutya ng Region 1 Abandoned Children. Buhat naman sa La Immaculada Concepcion, Ihasti Maria Hesel Mosquera ng Pastoral. Ihas di Maria Veronica Lacaba ng Cursilio. Ihas di Maria Realin Balando ng Samahan. Para sa mga mutya ng Birhen ng Okutlan, Ihas di Maria Erica Valles ng Samahan. Ihas di Maria Alaysa Bianca Clarit ng Corsilio. Ihas di Maria Ruth Timkang ng Samahan. Magsitayo na po ang lahat. Muli po, palakpakan po natin ang mga tumatayong mutya sa mga sponsor sa ikalawang misa nobenaryo para sa ating Senior Noemi. Manalangin tayo. Ama naming mahal, kami pagsanggalang dito sa nakamamatay na COVID. Palutin mo kami ng sakramentong aming tinanggap. May hatid nawa namin sa iba si Kristo, sangayon sa layon mo. At sa kapangyarihan ng mahal na ingkong, ang Diyos Espiritu Santo, lahat nawa kami maipagadya sa mga kasakitan at kasawian ng buhay. Sa tulong ni Ina, ang mahal na Ina Puun Bato, iyong luwalhati ay lalo naming maipagdangal ngayon at magpakailanman. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at sumainyo ang pagpapala buhat sa makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ikalawang misa nobenaryo para sa ating minamahal na Senior Noemi ay naganap na. Humayo kayo, taglayin ang inyong tinanggap mula sa Panginoon at ibahagi sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumabi, tayo'y mamasiyawi ng magagandang ibig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, na si Kristo'y isilang, may kamay niya sinala, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanginganan. Mauna-una'y magpagong buhay, nang umutaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo'y magsiawit, mga magkakanaribig. Ang araw ay sumapit, nang sa kaladulad ng langit. Tayo'y magkahanap, ating sundin itong araw. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigaya.
Catholic Church. Viva Santa Maria Virginia. Viva San Juan Florentino. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Happy birthday,